Alright, so ang message natin ngayon ay simple lang pero medyo rock. Ha? Medyo matigas siya, matigas. Okay, sa iba, baka mabulunan kayo. Kaya susubukan kong dadahan-dahanin, ano? So, pinamagatan ko po siyang every single day matters. Sabihin po natin, every single day matters. Sa Tagalog, bawat isang araw, mahalaga. Na bakit ko to pinili ang mensaheng ito ay sapagkat actually message ko din ito kahapon sa aking kapatid na sumunod sa akin ay pumanaw na siya. Gusto kong maging mensahe rin ito sa akin at sa bawat isa sa atin. Sapagkat bawat araw ay mahalaga. At minsan, di natin naaalala yun, nakakalimutan natin, pero naalala, naiisip na lang natin kapag nakatayo na tayo at nanonood tayo sa bangkay sa may kabaong sa burol. Naintindihan natin? Alright, so anyway, yung binasa kanina, scripture reading sa Book of Psalm, chapter 90, verse 1 to 12, kukunin natin ang isang versikulo doon, isang talata doon, para doon natin kukunin ang ating pag-uusapan ngayon, na bawat araw ay mahalaga. Every single day matters, okay? So ito'y kukunin natin sa Psalm 90, verse 12. Ang sabi dyan, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ang sumulat nitong binasa na to natin kanina at itong verse na to ay si Moises. Nabihira yon kasi ang Book of Psalm kadalasan si David ang sumulat. Pero sa particular part na to ng Psalm 90, si Moises ang sumulat 3,400 years back. Ganun na to kaluma, katagal na to. Prayer ito ni Moises sa Diyos na si Yahweh. Now, bakit niya sinabing, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom? Ba't niya sinabi yun? So yan, isa-isahin natin. Number 1, ang sabi niya, teach us. Pag-uusapan din natin yung to number our days and that we may gain a heart of wisdom. Una, pag-usapan natin yung teach us. Bakit sinabi ni Moises na turuan mo kami? Teach us. Nagpapaturo siya kay Lord. Anong attitude ba meron pag nagpapaturo ka? Anong attitude mo pag nagpapaturo ka? Humility. Yan ang number 1 dyan. Meron kang humility. Teach us implies humility before God. Pag nagpapaturo ka, ipinapakita mo na willing kang matuto. At kinikilala mo ang kanyang kataasan at ang iyong kababaan. Na siya ay superior sa iyo. Okay? Alam natin ang personal background ni Moses. Ito ay, normal ito sa mga mabababang tao lang. Na, mababa ka dapat magpakababa. Mahirap magpakababa ang nasa mataas. Si Moises ay mataas. Alam niyo kung bakit? Kwento ko sa inyo ang kanyang biography, ang kanyang kwento, ano? Bakit siya nasabi kong mataas? Si Moises lang naman po ang isang Hudyo, Israelita na hindi ordinaryong tao nung unang panahon. Nung panahon niya. Bakit? Kasi alam natin ang kanyang personal background dahil siya po lang naman ang isang Hudyo, no, na lumaki sa palasyo ng hari ng Ehipto. Paano nangyari yon? Noong papatayin, mamasaker lahat ng baby kasi ayaw ng Egypt na dumami ang mga lalaki kasi dumadami na matatabunan na sila. Kukunti ang mga Egyptians, dumadami ang mga Israelites. So, ang panukala ng hari ng Ehipto, patayin lahat ng baby na isisilang. Mula pagkasilang hanggang sa mga 2 years old yata, di mo tandaan, papatayin. Ang ginawa ng nanay ni Moises, nilagay siya sa basket, pinaanod sa ilog para maitakas. Okay? Ay naliligo yung prinsesa ng palasyo. Anak ng hari, sa ilog. Nakita niya may lumulutang na basket, kinuha niya ngayon, pinakuha niya ngayon sa kanyang mga assistant at pagkita nila baby. Alright, nung makita nila yung baby, ay, ang cute nito. Alagaan ko to.
Alright? So, inalagaan niya. Pinalaki niya sa palasyo, tinuring niyang anak, inampon niya na parang anak niya. Pinag-aral siya sa prestihiyosong university sa Egypt. So siya lang ang Hudyo na may pinag-aralan, anak mayaman, lumaki sa maharlikang buhay, marangyang buhay. So hindi siya mababang tao. Matalino siya dahil edukado siya at prestigious school ang pinag-aralan natin. Ang Egypt during that time, ang pinaka-Amerika nung unang panahon. Pinakamayaman, pinakamalakas na bansa nung unang panahon. Kaya kung ikaw ay nasa Egypt, para kang nasa United States. Alam na natin, bisan nag-aral ka kumbaga sa Harvard University, no? Pinapalawak lang yung imahinasyon natin kung anong meron kay Moises para sabihin niya na turuan mo ko. Ang isang taong edukado, magpapaturo, kanino siya magpapaturo? Sa Diyos na hindi kinikilalang Diyos ng mga Ehipto. Pansinin to si Moises. Lumaki sa relihiyon at kultura ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, pero ang Moises naniniwala sa Diyos at nagpapaturo sa Diyos. Anong kabalintunaan? Anong irony yun? Naintindihan natin? Kung ikaw ay Muslim, ba hindi ka magpapaturo kay Yahweh? Kung ikaw ay Kristiyano, ba hindi ka magpapaturo kay Allah? Naintindihan natin? Pero si Moises, lumaki siya na Egyptian, hindi siya lumaki na Israelite, pero nagpapaturo siya kay Yahweh. Anong meron kay Moises? Everybody say humility. Yun. Pala yun. In short, si Moises ay marunong na tao, and yet, dito siya nagpapaturo sa Diyos na hindi kinakilala ng kanyang mga magulang na mga Egyptian. Sabi sa Psalm 90 verse 1, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world. Ikaw ang naglalang ng buong daigdig na ito. From everlasting to everlasting, you are God. Kalain mo tinuturing niyang ganon? Alam niyo ang mga Diyos ng mga Egyptians, mga stars, yung mga cosmic wonders, hindi sila naniniwala din, pero si Moises naniniwala siya, nilikha lang ng Diyos yan. From everlasting to everlasting, you are God. So sa kabila ng kanyang kataasan, no? Nagpakumbaba siya sa Panginoon. Pangalawa, so humility. Ano yung pangalawa? Emptiness. Na parang siya'y aral, edukado, pero pinuturing niya sarili niya na parang wala siyang alam. When it comes to God, huwag tayong magmamarunong. Pagka tayo ay merong gustong sabihin si Lord sa atin, huwag tayong magmamagaling. Maaaring meron tayong alam. Ako po ay lumaki ako sa Christian church. Ilang taon na yung anak mo? Yung bunso mo? 4 years old. 4 years ako nagsimula sa Sunday school. Yung ginagawa ni Mama Julie, memorize ng verse, dyan ako nag-start. Marami na akong alam mula bata pa, pero habang tumatagal, kinakailangan kong i-empty ang mga alam ko para malagyan ako ng bago ng Panginoon na kapahayagan. Naintindihan natin? Alright? Kung ang baso mo ay punong-puno na, hindi ka pwedeng lagyan ng bagong laman kung hindi mo tatanggalin ang dating laman. Tama? Para ma-refresh. Si Moises, sabi niya, teach us, implies wala kaming alam, Lord. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo. Ang lahat ng meron kami ay walang kwenta kumpara sa kung anong meron ka. Alam niyo kung ba't nasabi ito ni Moises? Kasi sabi sa Psalm 90 verse 3, pakibasa. You turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. Ginibilang niya, kinikilala ni Moises na ang Diyos ang nagkakaloob ng buhay at ang Diyos din ang bumabawi nito. Ang mga Egyptians hindi naniniwala doon. Pero siya, kinilala niya yon. No? Anong meron sa Diyos na ito na siyang nagbigay ng buhay, siyang bumabawi? May alam ako pero iba yung alam ko, nagpakumbaba siya at tinanggal niya ang dati niyang alam at gusto niyang matuto sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng
Teach us. Pangatlo, hunger and thirst. May kauhawan at kagutuman. Teach us implies craving for higher and deeper knowledge and understanding of God na hindi natututunan sa school. Alright? Tayo dito, pag nag-aaral tayo, ang pinag-aaralan natin ay hindi mo matututunan sa anumang school, kundi sa school of the Holy Spirit lang. Amen? Sa school of the Word of God. Alright? Anong sabi sa Psalm 90 verse 4? Pakibasa naman. Ready? Go. 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Amen. Ang 1,000 taon para sa iyo ay isang araw lang. Grabe, ano? Ibang klaseng arithmetic mo, Lord? 1,000 years equals to 1 day lang para sa iyo? Teka, bago sa akin pandinig to. Hindi ko to natutunan sa University of Egypt. Ha? Iba yung math namin eh. Ha? Ang 1,000 years hindi equivalent to 1 day, pero ang iyong arithmetic iba. Gusto ko matuto sa iyo. No, masyadong mataas, malalim ang knowledge and understanding mo. Ganun 'yon. No? Sabi sa Isaiah 55 verse 9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mataas talaga ang pag-unawa, pag-iisip ng Panginoon. Kaya ang mahalaga dito, habang tayo ay nabubuhay, magpaturo tayo sa Panginoon. Continuous learning sa Word of God. Panghuli, pangapat, fellowship and community. Teach us, yung us doon, it implies groupie, togetherness. Pinapakita ni Moises ang halaga para sa kanya ng brotherhood. Na hindi lang ako, no? Kami, kailangan isama mo sila, Lord. Wala siyang individualism mentality. Hindi siya loner. Alam niya, God works from community to community, not from individual to individual. Naintindihan natin? Grupo kumikilos si Lord. Kaya kung ikaw ay loner Christian ka, pero hindi ka sumasama sa fellowship and community with the brethren, ibahin mo si Moises. Amen? Kaya nga siya ay minahal ng Panginoon. Amen? Alright? So, tayo ba? Meron ba tayo nitong apat na attitude na ito? Ano nga ulit yung apat na yon? Humility, emptiness, hunger and thirst, fellowship and community. So, ito ay mga principles na meron ang taong ito na kapupulutan natin ng aral. So, yun ang ibig sabihin ng teachers. Punta tayo sa pangalawa. To number our days. Everybody say, to number our days. Alam nyo, meron pa ba tayong panahon kay Lord? Tanungin mo yung sarili, may panahon pa ba ako sa iyo, Lord? Yung araw ko ba, binibilang ko ba with you or binibilang ko with just me and my family and myself? Si Moses, nagpaturo siya kay Lord na lagyan ng numero ang kanyang araw sa literal sense. Papaliwanag ko yan, ano? Kung nauubos lang ang panahon at lakas natin sa pagkakayod para magkaroon ng mas decente at magandang buhay ang pamilya natin. Binigyan ba tayo ng Lord ng mata, tainga, kamay, paa? Binigyan ba tayo ng Lord ng lahat ng ito para hanapin ang disenteng buhay sa mundo o para hanapin natin si Lord? Para hanapin ang Panginoon. Okay? Mapalad kayo. Mapalad si nanay, nagkaedad kayo pero narinig nyo na ang mensahe ng Panginoon. Marami mga tao, umalis na lang sa mundong ito na hindi nila narinig ang mabuting balita ng Panginoon. Amen? To number our days. Hindi ito literal na pagbibilang ng mga araw, like day 1, day 2, day 3, day 4. Hindi ganon. Hindi rin ito pagbibilang ng birthday. Sinong magbe-birthday dito o nag-birthday na? Hindi ito pagbibilang ng birthday. May mga tao, naisip nila, hindi man lang siya umabot ng kanyang birthday. So, iniisip nila yung birthday, hindi po yun ang mahalaga. Ang sinasabi dito, to number our days, no? Sinasabi dito ay maikli lang ang buhay, kayang-kayang bilangin. Now, anong sabi dito? Pakibasa Psalm 90 verse 10, 70 years, ready, go. 70 years is all we have. 80 years if we are strong.
Yet all they bring us is trouble and sorrow. Life is soon over and we are gone. Kita mo yung kwento ng buhay. No? Binigyan lang tayo ng 70 to 80 years. Kung lumagpas ka doon, mapalad ka na. Blessed ka na. Amen? Sabi diyan, if we are strong, yet all they bring us is trouble and sorrow. Puro gulo, puro hirap at kalungkutan. Life is soon over and we are gone. How do we number our days? Yan ang tanong dito. Karamihan sa mga araw namin ay gulo at kalungkutan, Lord. Anong ibig sabihin ng number our days? Meron kayong idea? No? Anong ibig sabihin ito? Number our days. Number implies value. Halaga, importansya, worth. Kapag ikaw nag-work sa isang factory, o bilangin mo yan, bilangin mo kung ilan yan, tapos lagyan mo ng marka. No? Yun ay may value yun. Naintindihan? Yung iba na hindi mo binibilang, tapon mo na yan, walang value yun. Naintindihan natin? Pagka yan ay binibilang mo, may value yan, may importance yan. So, bigyan mo ng importansya, ng value, ang iyong mga araw na nabubuhay ka. Naintindihan natin? Yan ang ibig sabihin yan. Now, si Lord, magugulat ka, may value sa Kanya ang lahat ng bagay. Sino sa atin dito ang may value ang buhok? May halaga ba sa iyo buhok mo? Parang wala lang, ginugupit lang natin. Iba nagpapakalbo, walang value. Pero alam niyo si Lord, sabi diyan, Luke 12:7, the very hairs on your head are all numbered. Ba, may bilang? Bawat isa, 1, 2, 3, 4. Kung ilang milyon kaya ang buhok natin? Palagay mo, ilang milyon yung buhok mo? May bilang yan. May number yan. Yung isa pang number, 1,299,000. Yung isang buhok. Numbered eh. Yun ang sinasabi dyan, ano? No? May bilang ang mga buhok natin. Kumbaga, nilagyan nga ng Lord ng numero. Now, hindi natin nakikita yon, pero ang ibig sabihin nun, may value kay Lord ang bawat strand ng hair. Naintindihan natin? Yan ang ibig sabihin ng numbered. Alright? Buhok lang yan, pero bilang ng Diyos. May halaga sa Diyos ang buhok mo. Ano pa kaya ang bawat araw na tayo'y lumalakad sa mundong ibabaw? Amen po? Alam nyo bang hindi lang buhok ang may bilang? Ang ating cells, ang cellula ng ating katawan, alam nyo kung ilan ang bilang ng cells ng katawan natin? Milyon-milyon. At bawat cellula, merong DNA. No? Narinig nyo na yung DNA. At yung DNA na yun, may nakamarkang numero doon. May bilang. Kada bridge, kita niyo yung mga stick niyan, bridge ang tawag dyan. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Lahat ng yun may bilang according to study and research. Nung ito'y hinanap nila kung anong significance, ba't may nakikita silang numero sa DNA ng tao, tinignan nila ang bawat bilang ay may katumbas na alphabet sa Hebrew letters. Lumalabas na yung 10, letter Y, yung 5, letter H, yung 6, letter W, at yung 5 ay H. Alam niyo kung ano ibig sabihin? Yahweh. Kita mo, pinirmahan ni Yahweh ang ating pagkatao. No? Katunayan na ako ang nag-create niyan. No? Hindi tayo sumilampot lang galing sa kung saan. Tayo ay create. Pag ikaw ay architect, pag ikaw ay designer, ikaw ay artist, di ba? Meron kang masterpiece, lalagyan mo ng perma yan. Diba? Na ikaw ang gumawa niyan. Ang tao pala ay may number ang ating DNA. Lahat yan. Amen. Wow. Amen? Palakpakan niya po natin sila. Gusto niyo marinig? Pakinggan niyo to ha. What if I told you God's name is written inside every cell of your body? Some researchers believe there's a stunning pattern connecting the Hebrew letters for God's name with the very code that builds your body. In Hebrew, God's name is 4 letters, Yod He Vav He, YWH. If you map the chemical elements in DNA hydrogen, nitrogen, oxygen,
carbon some compare their atomic values to the number values of these Hebrew letters. The pattern resembles God signing His name in life's blueprint. Whether you see it as science, symbolism, or both, Psalm 139 says we are fearfully and wonderfully made. Is it any wonder God's fingerprint is on every cell? Did you know God's name could be written inside of you? Tell us what you think, coincidence or Creator's signature. In your genetic code, it's a double helix that right turns, and there are these sulfur bridges in the midst of every single atom that you have that has a code. And what happens is every 10 there's a bridge, and then every 5 there's a bridge, and then every 6 there's a bridge, and then every 5 there's a bridge, and then it repeats over and over and over and over again. And that's a part of your DNA, that's a part of my DNA. This is something that we just recently discovered. This whole thing of 10, 5, 6, 5. Well, what is amazing is with the numbers actually correspond with Jewish letters. The number, if you notice that there's 2 number 5s, both of those are H's. And then if you'll notice that the number 10 is a Y and the number 6 is a W, it's how the Jews spell Yahweh. And God's name is literally written in your DNA. Okay, well, you see how there's 2 number 5s and there's 2 H's. The word for both of those is behold, behold. The symbol for the Y is a hand, and the symbol for the W is a nail. The name Yahweh means behold the nails in my hands. Si Jesus Christ pala yun. Nakita nyo? Ang simbolo ng YHWH, may na hidden meaning pala ito na ang anak ng Diyos ay ipapako sa krus. Kita nyo yung W, kamay daw po yun, at yung na may butas, tapos yung H ay behold. Nakita nyo ang may halaga, sabihin natin may halaga. May meaning ang buhay ng tao sa mundo. Teach us, Lord, to number our days. Amen? Now, tanong, how do you number your days? Paano mo bibigyan ng value, ng halaga ang iyong buhay? Anong sabi sa Matthew 6:33? Pakibasa na malakas, ha? Sabay-sabay. Ready? With conviction. Go! But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Hanapin mo raw muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. And all these things will be added to you. So the first thing to do is to seek first. Everybody say seek first. Seek first. Unahin mo si Lord. Amen? Kapag inuuna mo ba si Lord, nagkaka-value ang buhay mo. Amen. Yes. Inuna ka ni Lord. Alam nyo ba, tingin ki sa akin ha, this is what's amazing with God. Aside from doon sa may mga tatak-tatak ang ating DNA. Before the creation of the world, bago pa niya nilikha ang mundong ito, no? God already chose you. In-appoint ka na niya, hindi ka pa isinisilang, hindi pa ginagawa ang mundo. Kilala ko na yan. Yan, kilala ko na yan. Yan ang mga magiging akin. Inuna ka niya nang i-appoint, na intindihan natin, mamaya pupunta tayo doon. Dapat lang bang unahin din natin si Lord? Amen. Amen. Madalas, nauuna trabaho natin. Nauna pamilya natin. Nauna gala natin. No? Kaysa sa Panginoon. Diyan ka magkakaroon ng halaga, magkakaroon ng value ang buhay mo kasi sa Kanya galing ang buhay mo eh. Tama? Tapos kung ano-ano ang inuuna mo. Follow na lang lahat ng kailangan mo sa buhay, kapatid. No? Yaan mo na muna si Lord. Pagkatiwala mo na sa Kanya, si Lord muna ang hanapin mo, hindi ang mga needs mo. May mga tao magsisimba lang kasi may needs. Lord, hihiling ako sa iyo. Ngayong birthday ko, magsisimba ako kasi hihiling ako sa iyo. Kaya magsisimba para humiling. Hindi para maglingkod sa Panginoon. Amen? May mga ganun eh. Marami po dyan, kakahabol-habol sa mga pangarap nila at mga needs nila sa buhay. No? Along the way, na-disgrasya lang sila sa daan. Ano nangyari? May value ba ang buhay mo kung wala ka kay Lord? Pinakamahalaga na unahin mo ang ikaw ay nasa poder ng Panginoon. Amen? Seek first the kingdom of God. Alright? Yan ang mababaw na paliwanag ng verse na yan. Pupunta ako sa medyo mabatong paliwanag. Pupunta ako sa medyo malalim.
No, inihanda ko kayo dahil ito talaga, ang Biblia hindi po mababaw. Sabi mo sa iyong katabi, hindi mababaw. Pinabababaw lang natin. Pero mahirap intindihin ang Biblia. Kailangan mo siyang aralin at inaral ko ito at isishare ko sa inyo. Para meron kayong mas malalim-lalim na matututunan at makakaing medyo karne. Ready na kayo? Tanongin mo katabi mo, ready ka na ba? Silipin natin ang mas malalim na biblical standpoint on how to seek first the kingdom of God. Yung iba kasi, unahin mo si Lord. Paano mo ba unahin si Lord? Pagising sa umaga, magbasa ka agad ng Bible bago ka pumunta sa trabaho. Oh, seek first the kingdom of God daw yon. Bago ka kumain, pray ka muna. Seek first the kingdom of God daw yon. Bago ka magdesisyon, pag-pray mo muna yan. Kung magpapakasal ka na. Oh. O hindi pa. Pag-pray mo muna. Kung mag-aanak ka na o hindi pa. Unahin mo daw si Lord. Hindi ganoon ang ibig sabihin ng unahin sa Lord. Yan ang mababaw na pakahulugan. Ito ang mas malalim na pakahulugan. Tanungin ko kayo Ano yung sinabi ni Jesus na kailangan muna mangyari to see the kingdom of God? Ano yung sinabi ni Lord? Na dapat munang mangyari so that you will see the kingdom of God. Pakibasa, John 3:3. Ready? Go. Jesus replied. Go. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. If you are trying to see the kingdom of God, you cannot find and see the kingdom of God unless you are born again. Yun yung pinakauna. Yun yung pinakauna. If you want to see, if you are trying to seek first the kingdom of God, tiyakin mo na ikaw ay ipinanganak na munang muli. Now, ano ang rason bakit muling kapanganakan ang kailangan mangyari sa tao para makilala niya ang Diyos? Bakit ba kailangang ipanganak ulit ang ating espiritu? Bakit kailangan tayong isilang na muli? Alam niyo kung bakit? Bakit kailangan kang ma-born again? Magugulat kayo sa sagot. Kasi marami na, baka narinig nyo na tayo ay anak ng Diyos. Hindi po. Sabi ni Jesus, John 8:44, ang dyablo ang inyong ama. Ay, kaya pala. Kaya pala kinakailangang para maalis ako sa dyablo na aking tatay, kinakailangan ipanganak ako muli. Para maging anak ako ng Diyos. Okay? So, ang dyablo daw, ang ating ama at ang kagustuhan niya, ang ibig ninyong gawin. Amen po? Now, balik tayo kay Nicodemo. Sabi ni Nicodemo, paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. No, masyado mababaw yung pagkaintindi niya. Pansinin niyo si Nicodemo rito. Yung kanyang sinasabi, imposibleng mangyari. Pero tinatanong niya kasi hanggang doon lang ang kanyang pagkaintindi sa born again. Alright? Tayo naman dito, ibang pagkaintindi natin sa born again. Kay Nicodemo, ang pagkaintindi niya, papasok siya sa sinapupunan ulit ng nanay niya para lumabas ulit. Pero tayo, anong intindi natin sa pagiging born again? Magpa-member sa born again. Umanib sa relihiyon. Okay? Si Nicodemo at tayo ay walang alam sa kahulugan ng pagiging born again. Anak tayo ng dyablo. Kailan mabago ang estado natin para maging anak tayo ng Diyos, kinakailangan kang muling isilang sa espiritu. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman niya, no? At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Iba yung kapanganakang pisikal sa kapanganakang espiritual. Iba yung ipinanganak ka sa laman ng nanay at tatay mo, iba naman yung ipinanganak ka, yung espiritu mo ipinanganak sa Diyos. Kasi tayo, nung ipinanganak tayo sa mundong ibabaw, kaya tayo makasalanan, nananalay tayo sa ating espiritu ang lahi ng makasalanan. Bakit? Anak tayo ng dyablo. Kailangan mabago ang estado natin, maging anak tayo ng Diyos, kaya kinakailangan mong mag-born
again. Yan yung ibig sabihin ng John 3:3. Nasusundan natin. Alright? Now, so iba yung physical birth, iba yung spiritual birth. Now, tanungin ko kayo, meron ka bang ginawa para ka ipaglihi at ipanganak ng nanay mo? Sagot, wala. Tama? Wala kang ginawa. Ikaw ba ang may gusto at pumili na isilang ka sa mundong ito? Hindi rin. May inambag ka ba in the first place para maging anak ka ng parents mo? Wala rin. Now, baka may ampon dito. Meron bang may ampon dito? May ampon? Okay? Ang tanong ko dito, may ginawa ka ba sa mga legal papers para maging legit na ampon ka ng mga foster parents mo? May ginawa ka ba sa legal papers? Wala din. Sino lahat ang gumawa ng mga pirma-pirma? Parents. Ikaw, yung ampon, walang ginawa. Nung pinagbuntis ka, wala ka rin ginawa. Di ba? Nung inianak ka, wala ka rin ginawa. Tama? Anong ginawa natin para maging tao tayo? Wala talaga. Bakit pag maging born again tayo, ba't gagawa tayo? Ang tanong, na may kailangan tayong gawin para ma-born again. Magpapakabuting tao, good works, magsisimba, magdadasal, mag-aanim sa simbahan. Gagawa tayo ng ating pamamaraan para tayo ipanganak muli sa Espiritu. Mali. Ang kapanganakan ay walang kinalaman ang iniaanak. Tama? Ang isinisilang ay walang kinalaman sa kanyang pagsilang. Lahat ng may gusto sa pagsilang ng isang sanggol na isinisilang ay yung magulang. Kung ang Diyos ang magiging magulang natin pag tayo'y na born again, Diyos lang ang may desisyon para ikaw ay ma-born again, hindi ikaw. Tayo ba nung pinanganak tayo ni nanay, nagdesisyon ba tayo na, Nay, anak mo ako Wala, di ba? Ganon din sa pagiging born again. It is not in our disposition na tayo ay maging born again. Ito ay disposition lang ng Diyos. Pag hindi ka napili ng Diyos, kawawa ka. Hello? Minsan sinasabi natin, ang swerte-swerte naman ng naging anak ni Henry C. Ang swerte naman nila, no? Anak mayaman sila. Na hindi silang pumili para maging anak ni Henry C. Tama? Si Henry C. lang. Ganon din sa pagiging anak natin ng Diyos. Hindi tayo ang magdidesisyon at pipili na maging anak ng Diyos, kundi ang Diyos lang. Nasusundan natin? Meron kasing iba, ang paliwanag ganito. Tanggapin mo si Jesus Christ para maging anak ka ng Diyos. Parang ikaw ang magpapasya. Naintindihan natin? Pag ayaw mong tanggapin si Jesus Christ, mapupunta ka sa impyerno. Naintindihan natin? Ay gano'n naman talaga yung normal na thinking natin. Pero ang mas malalim na pag-unawa sa John 3:3, that you must be born again, si Lord lang ang may gawa at pumipili sa mga binoborn again niya. Naintindihan natin? Sa ganong paraan, siguradong magiging anak ka ng Diyos. Dahil siya ang pumili sa iyo, hindi ikaw. Pag ikaw ang pumili na maging anak ni Henry C., hindi siguradong tatanggapin ka ni Henry C. Tama po, Nay? O, sino sa atin dito maging anak, gusto maging anak ni Henry C? Degs, ikaw. Gusto mo? Hindi ka sigurado na magiging anak ka ni Henry C. kapag ikaw ang pipili sa kanya. Kailangan siya magdidesisyon para sa'yo. Para ampunin ka. Naintindihan natin? Kailangan si God ang magdesisyon na tayo'y maging anak niya para sigurado forever pupunta tayo sa heaven. Naintindihan natin? Papasok tayo sa kaharian. Kasi pag ikaw ang magdidesisyon, maring kasama ka ngayon sa ministry, sa church kay Lord, darating araw magbabackslide ka. Alam mo kung bakit? Ikaw ang kumakapit kay Lord, pero ikaw hindi ka hawak ni Lord. Sa Bible, ang sabi ni Jesus Christ, si Lord ang may hawak sa atin, hindi tayo. Kaya pag si Lord ang may hawak sa atin, kahit kailan, hindi tayo makakabitiw sa Panginoon. Dahil mas malakas ang Diyos kaysa sa atin. Mas malakas ang Diyos kaysa sa dyablo.
Kaya naniniwala ako, once you are a born-again child of God, you are a born-again child of God. Once you are anak ni Nanay Lianita, forever, anak ka na ni Nanay Lianita. Tama ba ako? Hindi mo po pwedeng pilihan. Ayoko na maging nanay si Nanay Lianita. Hindi ka makakapag-desisyon. Kahit saang husgado mo yan dalhin. Pwede bang pumirma ako na hindi na ako anak ni Nanay Lianita? Hindi, wala kang magagawa. Anak ka pa rin niya. Kahit gumawa ka ng masama, anak ka pa rin niya. Tama ba ako? Nasusundan natin. Are we learning so far? Ito ang kahulugan ng born again. Kaya hindi sa pagsisimba, pagpili ng relihiyon, hindi sa pag-anib sa... Kaya ako dito, nagtayo kami dito ng church, gawain. Ang goal ko, ang aking gusto lang gawin, ang mission ko ay to disciple people to share the good news of Jesus Christ, fulfilling the Great Commission. I do not care kung tatanggapin mo o hindi ang aking paliwanag. Hindi mo kinakailang umanib dito. Kung di dadalhin ka ni Lord dito, dadalhin ka ni Lord dito. Hindi ako ang tatawag sa iyo, hindi ako ang pipili sa iyo, si Lord. Amen? Kung ikaw ay kinakatok ni Lord, ikaw ay may purpose si Lord sa iyo. Kung hindi, si Lord ang bahala doon. Amen? All the glory to God. Ganun lang po yun. Kaya hindi tayo namimilit dito. Ay, kasi bakit konti lang tayo, okay lang. We are studying the Word of God. Kung gusto mong matuto, drop by ka lang. Sino gusto matuto? Taas ang kamay. Physical birth, spiritual birth. Kung ano ang physical birth, na wala kang kinalaman, ganun din ang spiritual birth, wala ka rin kinalaman. Don't take credit to yourself na kaya ako na born again dahil tinanggap ko si Jesus. Hindi po yun. Kaya ka na born again dahil sinagip ka ni Kristo, hinango ka niya sa kumunoy ng kasalanan at kamatayan sa impyerno dahil sa pag-ibig, pagmamahal at biyaya ng Panginoon sa iyo. Hindi dahil ikaw ay lumapit sa Panginoon. Kaya ka lumapit sa Panginoon kasi pinalapit ka ng Ama, lapit ka sa aking anak, tanggapin mo si Jesus Christ. Kung wala ang Ama na gagabay sa iyo para lumapit ka kay Christ, magmamatigas ka, hindi ka lalapit kay Lord. So wala tayong ambag. Sabi mo sa iyong katabi, wala kang inambag. Para maging anak ng Diyos. Wala kang ginawa para maging anak ka ng Diyos. Not by good works, not by what we can do, that we can become child of God. Ito, tingin kayo sa akin ha. Ito ang aking standpoint. Baliwala lahat ng reliyon. For me. Kay Katoliko ka, kay Protestante ka sa lahat ng nanonood dito, kay Sabadista kung ano ka, hindi nakatingin si Lord kung anong reliyon. Daming reliyon nag-away-away. Agree kayo? Yes. Na sila tama, kayo mali. Nag-aagawan ng mga miyembro. Alam nyo ba, unbiblical yon? Ni-research ko sa Google, gaano na kadami ang mga denominasyon at mga relihiyong kabilang sa Christianity. Alam mo, sagot ni Google, 45,000. 45,000 na raw ang iba't ibang denominasyon at sekta ng Kristyanismo sa buong mundo at lumalaki pa daw po ang bilang nito. Taon. Hindi nyo ba naiisip na noong sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemo that you must be born again, during that time, wala pang Christianity. Wala pang Christianity. Hindi nyo ba naiisip na ganun yun? Meaning, kung wala pa pong Christianity noon, meaning you can be born again apart from Christianity. You don't have to be a Catholic. You don't have to be a Protestant. You don't have to be whatever religion, label, affiliation. Gawa lang ng tao lahat yan. Wala yan nung sinabi ni Jesus, you must be born again. Alam niyo si Nicodemo during that time ay meron siyang relihiyon. Alam niyo ang relihiyon ni Nicodemo noon? Magka-brother sila ni Jesus Christ. Alam niyo ang relihiyon ni Jesus at saka ni Nicodemo? Alam niyo ano? Judaism. Okay? Na hindi nila pinag-usapan sa John chapter 3 ang Judaism. Bagkos, ang sinabi ni Jesus Christ, ikaw kumbaga, pastor ka ng Judaism. Ha?
Ikaw ay leader, high-ranking official na religious leader, si Nicodemus. Pero sinabi niya kay Nicodemus, you must be born again. Pansinin yung word na ginamit, must. Pag sinabing must, wala kang choice. You have to, it's whether you like it or not. Whether you take it or leave it, you must be born again. Ang pagiging born again ay walang kinalaman kung ano ang religious beliefs mo. Naintindihan natin? Wala pang Christianity. Sabihin mo, wala pang Christianity. Kaya huwag tayo mag-away-away kung anong mga relihiyon natin. Yan ay mga side dishes na lang yan, pero hindi yan ang pinaka-main dish ng salvation. Amen? Yan. So, Christianity is not the way. Christianity is not the truth. Christianity is not the life. Jesus is the way, the truth, and the life. I am the way, and the truth, and the life. Anong sabi niya? No one comes to the Father except through... Grabe. Ito palang ibig sabihin ng born again, mga kapatid. It is not about us doing, us being good for God. It is about God's doing and God's goodness to us to be born again. To be born again, literal na ipapanganak ka ulit sa espiritu mo, aalisin ang pagiging anak mo ng dyablo at gagawin kang anak ng Diyos. Sinong makakagawa? Taong kayang gawin yun? Wala. Diyos lang ang may kayang baguhin ang iyong relasyon sa dyablo at malipat sa Panginoon. Halimbawa, sinong may anak dito na 5 years old? Okay? Yung anak mo na 5 years, 7, wala yang kakayahang magdesisyon sa sarili kung sino magulang niya. Pero ikaw na magulang, ang may kakayahang magdesisyon kung ipapaampun mo siya sa iba. Mababago ang papers, mababago ang magulang niya, ikaw hindi ka na niya magulang. Ganon ang ginawa. Binili tayo ni Kristo sa dyablo at sa kanyang dugo, pinirmahan niya, sa krus, pinirmahan niya ang legal papers para maging adopted children of God na tayo instead of children of the devil. Amen. Only God can do that to humankind. Naintindihan po natin. Kaya being born again is something that we do not do. Only God can do. Not by works. Sabihin natin, not by works. Not by works. Yes. Now, merong sinabi dito, pakibasa Juan 3:5. Lakas ha, sagot. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ang isang tao ay ikanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Uy, grabe yun. Hard yun ha. Sa pamamagitan. Ang ibig sabihin noon, ito ang paraan. Ha? Yan ang paraan. Sa pamamagitan ng ano daw? Dalawa. Ha? Tubig at Espiritu. Nabigyan natin ng himay-himayin natin kung ano talagang sinasabi ng Biblia sa tubig at sa Espiritu. Una, tubig. Ano ang tubig dito? Sa Efesos 5:26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. May tubig pala ang salita. Anong salita ito? Salita ng Diyos. May tubig sa salita ng Diyos na naghuhugas, lumilinis at nagpapabanal sa tao. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbabago ng buhay ng tao. Lumilinis sa pagkatao ng isang tao. Anong sabi sa John 15:3? You are already clean because of the word I have spoken to you. Kapag pala pinipreach ang word ni Jesus Christ, lumilinis yung buhay ng mga taong nakakarinig. Amen. Kasi ito ang panghugas sa ating kaibuturan, sa ating puso, sa ating espiritu, ito ang bumabago. Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos
ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim, double-edged sword. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Meron ba kayong libro na mababasa na kayang gawin ang mga gawaing ito? Biblia lang. Sabi mo sa iyong katabi, only the Bible. Only the Word of God can do this. Amen? Kaya para mabago ang puso ng tao, kailangan mong makarinig ng spoken word. Everybody say, spoken word. Ito po yung salita ng Diyos. Itong ginagawa natin pag-aaral dito, this is the spoken word. Now, ano naman ang role ng Espiritu Santo? So, alam na natin yung word, ang naglilinis sa atin. Ano ang trabaho ng Holy Spirit? Pakibasa, Titus 3 verse 5. Sa Tito 3:5, ready, go. Ang role ng banal na espiritu, siya ang naguhugas at naglilinis sa mga binuborn again o ipinapanganak na muli gamit ang salita ng Diyos. Para tayo maipanganak na muli. So ang Espiritu Santo ang tumatrabaho ng paghuhugas at paglilinis sa mga ipinapanganak na muli. Gamit niya ang Ebanghelyo ni Kristo na nasa salita ng Diyos bilang tubig para linisin tayo sa kasalanan at gawin tayong busilak sa paningin ng Ama. Trabaho ito ng Holy Spirit, kaya walang kinalaman dito ang ating good works. Okay, nasusundan natin. Alam nyo ba na kahit mabait kang tao, pwede ka pang mapunta sa impyerno? Kasi ang pagpunta sa langit ay walang kinalaman sa iyong kabaitan. Kahit gaano ka kasama, pag kinilala mo si Kristo, punta ka sa heaven. At the very end of your breath. Tingnan yung katabi ni Jesus Christ sa krus. Hindi nag-ministry yun. Hindi sumama kay Lord yun. Lahat ng ginawa noon ay kriminal. Si Dismas daw ta pangalan doon Dismas. Yung isa sa kabila, Gismas naman. Yung tumutuya. Pero sabi niya, hoy, huwag ka magsalita ng ganyan. Tayo, dapat lang tayo dito kasi ginawa natin to Makasalanan tayo Pero itong taong ito, wala itong ginawang masama. In-acknowledge niya, while all the people around, hindi naniniwala kay Jesus Christ, siya pinahayag niya yung kanyang faith. Pero hindi niya sinabi, bukang bibig, I believe in you. Hindi nag-sorry yung tao. Nag-sorry ba siya, si Dismas? Sabi ba niya, Lord, sorry salanan ako Ganun talaga Patawarin mo ako. Mahina lang ako. May sinabi ba siyang ganon? After all the things is done, napako siya sa krus, sasabihin niya, Lord, lalahanin mo naman ako pag napunta ka sa paraiso. Pagkatapos mong gumawa ng katampalasanan sa mundong ito, magre-request ka ngayon. Napupunta ka ng langit. Alam niyo bang hindi nagdalawang isip si Jesus? Agad-agad sinabi sa kanya, today, you will be with me in paradise. Grabe. Wala pang Christianity noon, kapatid. Naintindihan natin? Wala pang mga relihiyon. Wala nga tinanong sa kanya, magsimba ka muna. Magbinyag ka muna. Pabautismo ka muna. Maglingkod ka muna sa akin. Patunayan mo muna na Kristiyano ka. Wala, di ba? Ibig sabihin ng pagiging born again ay walang kinalaman sa ating gawain. Basta't ikaw ay nahasika ng salita ng Panginoon at si Lord, tinawag ka niya, tanggapin mo na lang by faith dahil ligtas ka na doon. Amen? Hindi kita kinakailang papuntahin sa harap para sumunod ka sa akin, Ako po, Panginoon ay makasalanan, patawarin mo ako. Alam niyo po ba sa Biblia, lahat ng mga niligtas ng Lord hindi nagsorry? Walang nagsisorry. Walang humingi ng tawad. Ang repentance ay hindi paghingi ng tawad. Ang repentance ay pagtalikod sa kasalanan. Hindi na itutuloy. Nalala yung babaeng nahuli sa pangangalunya. Nalala yung kwento na yun? Babatuhin siya. Di ba? Tapos,
Sabi ni Jesus Christ sa kanya, asan yung mga babato sa'yo? Wala na po. Umalis na po sila. Ako man din, hindi kita hahatulan. Biglang nagdesisyon ng hindi paghatol. Ang tanong, nagsorry ba yung babae? Nagsabi ba siya, forgive me, Lord? Hindi. Nauna yung pagpapatawad ni Christ, na kahit hindi nagsorry, pagkatapos sinabi ni Christ sa kanya, go and sin no more. Ang ibig sabihin, talikuran mo na ang iyong kasalanan. Yung repentance na huli. So ang una pala, para maging born again, ikaw ay kaawaan, kahabagan ka muna ng Diyos, ikaw ay ma-born again muna bago ka magkakaroon ng damdamin at puso at kakayahan na talikuran mo ang iyong kasalanan. Ang isang taong lulong sa kasalanan, sa droga at kasalanan at krimen, hindi kayang magbago ng sarili niya kung hindi siya papasukan ng banal na espiritu at babaguhin ang kanyang puso't isip, saka lang yan magsisisi. Naintindihan natin? At ang paraan doon ay makarinig siya ng Word of God, ng Ebanghelyo. Amen po. Now, tatapusin ko ito dito. Itutuloy ko na lang to next week. Alright? Hindi na tayo abot sa number 3, hanggang dito lang tayo. Titignan ko kung nasaan pa dito. Pakibasa, Juan 3:8, umiihip ang hangin, ready, go. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Now, eto na yung mas matigas-tigas na karne rito. Hangin ang usapan dito. Kadugtong ito ng pagiging born again na sinabi ni Jesus. Sino daw ang may nais na umihip ang hangin kung saan manggagaling at pupunta? Tayo ba o yung hangin mismo? Sinong nagdidesisyon kung saan siya pupunta, pipili ng lugar? Yung hangin o tayo? Hangin. Mismo yung hangin ang may freedom of choice kung kanino't saan niya nais umihip. Yan ang sinasabi dyan. Hindi natin kayang kontrolin ang hangin. Ang may control sa hangin kung saan siya manggagaling, saan siya pupunta, at sinong pupuntahan niya, saan lugar siya pupunta? Sino? Yung hangin. Yan ang sinasabi dyan. Pinapaliwanag ko lang yung tamang pangunawa sa verse. Okay? May pupuntahan tayo kung bakit ko binibigyan to ng emphasis. Hindi natin control ang hangin hanggang madinig lang natin ang ugong kung saan po tumutungo ang hangin. Amen? Ang hangin po ay tumutukoy sa Holy Spirit. Ang pagiging born again, hindi mo alam na nangyayari na pala sa iyo, hindi ikaw ang gumusto, pero bakit nagkakaroon ka ng ibang damdamin? Ba't nung makarinig ka ng Word of God, yung ugong ng hangin na parang dumating sa iyo, parang kang nabuhusan ng mainit, na nagkaroon ka ng pagmamahal sa Panginoon, dumating na lang sa iyo, hindi mo plinano. Hindi ikaw nagdesisyon, hindi ikaw ang pumili, si Lord ang nagpadating sa iyo ng Holy Spirit. Amen. Alam niyo ba ang tao pag pinasok ng Holy Spirit, mababago ang buhay? Mababago ang buhay. Pero kahit anong pilit niyang baguhin ang kanyang sarili, pag walang ang paggalaw ng Holy Spirit, hindi kayang baguhin. Kaya bantayin mo yung sarili, nababago ba buhay ko? Ikaw ngayon ang mag-check sa sarili mo. So ang hangin ay simbolo ng Holy Spirit, hindi natin siya control, siya ang may control kung saan niya, kanino siya pupunta. In short, ultimo po yung ating freedom of choice or free will natin to choose to be born again ay wala rin sa ating disposisyon at pagpili. Hard rock ito pakinggan nyo mabuti. Ulitin ko. Yung ating free will, yung ating freedom of choice to be born again ay wala sa ating disposisyon para mamili kung tatanggapin natin si Jesus Christ o hindi. Amen. Ito ay sa pag-aadya ng Ama sa iyo. Siya ang magdadala sa iyo ng banal na Espiritu. Alam niyo, yung pinakamagandang description dito? Ang swerte ko naman pala, Lord. Napili mo ako. Naintindihan natin? Palad-palad ko.
Blessed ako, napili ako. Why have you chosen me, Lord, of so many millions of people? Napili mo ako to become one of your children? Kung hindi pala ako pumili sa iyo, puputi na lang. Napili mo ako kasi kung hindi, saan ka pupulutin? Impyerno. Amen? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Eto na. Ang isa sa pinakamabigat na verse sa Bible na iniiwasan ng maraming mga Christians. Pakibasa. So it is, ready, go. Romans 9:16 to 18. Ready, go. So it is God who decides to show mercy. We can neither choose it nor work for it. So you see, God chooses to show mercy to some, and He chooses to harden the hearts of others, so they refuse to listen. Kita mo ang linaw? Ang Diyos ang pumipili kung sino ang gusto niyang kahabagan. Siya rin ang pumipili kung sino ang patitigasin niya ang puso para hindi tumanggap. So they refuse to listen. Hindi tayo. Amen? Wala talaga tayong parte sa kaligtasan. Kaya ang salvation is by grace. Sabihin natin, grace. Ang grace is unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat doon, pero binigay ng Lord sa atin. Yung katabi ni Jesus Christ para maisama sa paraiso, karapat-dapat ba siya? Yung katabi ni Jesus Christ sa krus, sabi niya, today you will be with me in paradise. Karapat-dapat ba siya isama sa paradise? Hindi. Makasalanan yun eh. Simbolo yun ng mga taong kamukha natin na makasalanan na walang kayang gawin para iligtas ang sarili, kundi kinahabagan lang siya ni Jesus. Ganon din tayo. Ganito pala, para magkaroon ng number at value ang ating buhay. Amen po? Amen. Kahit yung free will natin ay wala sa ating disposition when it comes to salvation. Amen po ba? Amen. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. For He chose us. Ito na yung sinabi ko kanina. Sinong pumili? Si God. He chose us in Him. Kailan niya pinili tayo? Before the creation of the world. God chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Para maging banal tayo sa paningin ng Diyos. In love, dahil sa pagmamahal ng Diyos, He predestined. Alam niyo yung salitang predestined? Ikaw ay minarkahan, itinalaga, ibinukod, binantayan, ginwardyahan para pagdating ng time na ipapanganak ka na, nalalaki ka na, ay makakarinig ka na ng Ebanghelyo. Pagdating ng panahon na yon, yun na yung araw na matutupad ang pagpili niya sa iyo before the creation of the world. In love, He predestined us for adoption. Everybody say adoption. Ito na yung sinasabi ko, ang pagiging born again ay adopted lang tayo. Binili tayo ni Kristo sa kamay ng dyablo na ating ama. Hindi na ikaw ang ama niyan, anak ko na yan. Binayaran ko na ng aking dugo sa krus yan, ng malaking value. At hindi mo na yan, anak. Ako na ang magmamay-ari niyan. Dadalhin ko yan sa heaven. Hindi mo yan kayang dalhin sa hell. Kahit anong mangyari. Adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with, pakibasa yung nakadilaw, His pleasure and will. Kaninong pleasure lang pala ang salvation? Pleasure ba natin? Pleasure at will ni God. Kaninong free will? Free will ni God, hindi natin free will. Pleasure ni God, will ni God, hindi atin. So, katapos-tapusan, this is the conclusion. Para magkaroon ng value, ng number, ang ating buhay, kailangan natin ang biyaya at habag ng Panginoon. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Panginoon, marami pong salamat sa kagandahang loob mo sa buhay namin. Because we came to a time today na nakilala ka namin. Di namin alam, Lord, wala kami kamalay-malay, di pa kami sinilang, but before the foundation or the creation of the world, pinili mo na pala kami
para humantong sa pagkakataong ito na makakarinig kami ng ebanghelyo mo, ng iyong salita, upang magkaroon ng number, magkaroon ng value ang aming buhay. So that at any time na kami ay kukunin mo, magre-return na kami to dust, Lord, papunta kami sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat kaluluwa na nandito ngayon, na nakarinig na iyong salita. I will not challenge them. Hindi ko sila imbitahan sa harapan. Ikaw na po ang humipo sa kanilang puso't buhay. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang salitang naihasik sa araw na ito sa kanilang puso't isipan. Sinabi mo na ikaw ang pumipili who you will show mercy to and who you will harden the heart. Lord, your grace and mercy be upon each and every one, maging sa lahat ng manunood ng video na ito. Sa iyo lahat ng gloria, kalulatian, kapurihan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord.